puno ng mga angkan, hari ng lahat ng tribo, 3 henerasyon ng mga prinsip, nagbubuhos ng dugo sa hangganan. Ang angkan ng Chen, puno ng katapatan at kabayanihan. Ngayon, si Chen Feng na lang ang natitira. General. Ang 7 niyong general, kasama ang inyong ama. At si matandang Chen, 9 na katao, lahat ay namatay sa labanan. Walang nahanap na labi. Dinala ko na ang kanilang mga ari-arian. Ang putol na espada ni matandang Chen, General ng Qilin Army, edad 79 na taon. Lolo, Huwag kang mag-alala, alagaan ko ang pamilya. Ito ang putol na espada ni Dalu. Edad 22 taon. Ito ang putol na sibat ni Elang, edad 21 taon. Kapatid, mag-ingat ka sa bahay. Alagaan namin si tatay at si lolo. Ang baluti ni Silang. Ang sapatos ni Wulang, ang damit ni Liulang, si Kilang. Abu na lang ang natira. Xiaofeng. General. 7 kapatid, nasaan ka? Ang isang angkan ng mga general ay naglaho, at ang pinuno ay bulag at lumpo. Si Chen noon ay walang katulad, kung hindi lang siya nabigo sa pag-unlad. Ang angkan ng Chen, puno ng katapatan at kabayanihan, paalam. Ito. Bumabalik na ako. Ginang, General, ang angkan ng Chen ay pinatay sa isang araw. May plano ito. Hindi na ako makakapagstay sa Chen. General. Ginang, ingat. Ngayon, si Chen Feng ay bulag at lumpo. Paano na ang mga babae at balo sa pamilya? Mas mabuti pang ibenta ang ari-arian at magtago sa bundok. Ina, hindi ko nahahayaang masaktan ang sinuman sa pamilya. Ganyan ka na ngayon. Natatakot ako na hindi mo kaya. Tulad ng sinasabi nila, ibenta na natin ang ari-arian. Kailangan kong magtago para malaman kung sino ang gumawa nito. Makikita ko kung sino ang gumawa sa pamilya natin. Mga anak ng Chen, makinig. Narito, Magluksa. sandali. Chen Feng, ikaw na lumpo. I-cancel mo ang kasal. Naririnig mo ba, ikaw na duwag? Kung hindi mo ay cancel, hindi mo sila may lilibing. Ang mga Chen ay hindi pa lamang lumalamig. Anong klaseng asal ito? Grabe, kung hindi lang noong 5 taon. Nabigo si Ji Chen Feng sa pag-abot sa lupeng immortal. Sino ang may lakas ng loob? Takot siguro sa nasa likod ng kaguluhan. Kasama sila, gusto nilang maghiwalay. Pero hindi naman kailangang maghiwalay sa harap ng altar. Xiaoya. Bakit gusto mong maghiwalay? May nagawa ba akong mali? Huwag na tayong maghiwalay, sabihin mo sa akin. Magbabago ako, sigurado akong magbabago. Nanay, bumalik ka, pumapayag na akong maghiwalay. Tumahimik ka. Xiaoya. Mag-asama kayo ni Chen Feng mula pagkabata. Nakapagkasundo na ang pamilya ninyo. Itinuring na kitang parang sariling anak. Huwag tayong maghiwalay, huwag, okay? Matandang pukpok, hindi ka karapat dapat hawakan ang kamay niya. Umalis ka. Xiaoya, lahat ng kasalanan ay akin. Huwag kang magalit kay Xiaofeng. Ang anak mo ay bulag at pilay. Ang nanay naman ay bingi. Hindi mo ba naiintindihan na gusto kong maghiwalay? Matandang walang silbi. Karapat dapat ba ang pamilya Chen na makipagkasundo sa akin? Payahong malang silbi. Karapat dapat ba siyang pakasalan ako? Xiaoya, walang respeto. Xiaoya ba ang tawag mo? Sampalin mo siya. Nanay, kung saktan mo pa ang nanay ko, hindi kita patatawarin. Hindi mo ako patawarin. Sa anong karapatan? Sa pagiging bulag mo, sa pagiging pilay mo, o sa pamilyang patay na ang mga lalaki, o sa nanay mong nakaluhod sa harap ko. Hahaha. Mabilis na gumaling ang katawan ko, mabilis na gumaling. Masyado kang mataas mag-isip sa aming pinuno ng pamilya Chen Feng. Sa kanyang lagay na yan. Siguro,
Kailangan pa siyang pasusuhin ng nanay niya sa gabi. Hahaha. Xiaofeng. Nanay, Xiaoya, lahat ng kasalanan ay akin. Huwag kang magalit kay Xiaofeng. Kakakawala lang ng kanyang ama, kapatid, lolo. Hindi pa siya nakakabangon. nanay, maniwala ka sa akin, mabubuhay ko muli ang pamilya. Maraming tao ngayon, hindi ko masabi sa'yo. Pero hindi ako napipilitan. Naiintindihan ko, anak. Xiaofeng, ikaw na ang pinuno ng pamilya. Mas mabigat ang pasanin mo kaysa sa akin. Mas mahalaga ang dangal mo kaysa sa mukha ko. Nanay, bilang pinuno ng pamilya, inuutusan kitang huwag siyang pagmakaawa. Ang ganda ng drama, pero makatarungan ako. Bibigyan kita ng 3 bilang. Pumirma ka sa kasulatan ng pagpapawalang bisa ng kasunduan sa harap ng lahat. Bukas bibigyan kita ng 3 milyon para sa pamilya Chen. Ayaw kong pumirma. Bukas, babalik ka rito. Para maglibing sa nanay mo. 3, 2. Dala mo dito ang panulat. Ang lakas ng iyong sigaw. Akala ko, kahit lumpo ka may buto ka pa. Pero wala ka palang bayag. Pumirma ka na, walang kwenta. Binata Chen, ang aming Wuji Dojo. Gusto naming ihiwalay ang aming ugnayan sa pamilya Chen. Guro Wuji, ikaw. Noong malapit nang magsara ang dojo mo, asawa ko ang tumulong sa'yo. Kaya lang umunlad ang Wuji Dojo, may 10,000 estudyante na ngayon. Paano mo nagawa to? Ginang, iba na ang panahon ngayon kung di tayo hihiwalay. Gusto mo bang mamatay kasama ng pamilya Chen? Ikaw. Nanay, okay lang. Ang Chia Yinsek ay nag-anunsyo. Ang mga Chen at ang mga aso, bawal pumunta sa isla. Sa loob ng isang araw, ilipat ang lahat ng pera ng Chen sa bangko namin. Kung hindi, ipa-freeze namin lahat at ang 9 na angkan ng Chen. Bawal nang mag-enroll sa King Yunsek. Kayong lahat, umasenso kayo dahil sa dating patriarch. Ginagawa ninyo to, hindi ba kayo nahihiya sa kanya? Matandang puta, dating first lady ka pa naman ng pinakamalakas na pamilya. Di mo ba alam na ang malakas ang masusunod? Ang pamilya Chen ngayon, parang langgam lang sa ilalim ng paa namin. Permado na. Kung gusto ninyong ihiwalay ang ugnayan sa pamilya Chen, sabihin niyo sa mga tauhan. Pumapayag ako bilang patriarch. Pumapayag, isang walang kwenta. Akala mo kung sino ka. Paalam. Binibini ito. Kasulatan ng paghihiwalay. Chen Feng, gusto mo bang mamatay? Pumayag na ako bilang patriarch, may problema ba? Tauhan, putulin ninyo ang kamay ng hayop na to. Wag, patawarin ninyo si Xiao Feng ko. Ibibigay ko ang 2 kamay ko sa inyo. Libreng isa pa to. Binibini, bukas na ang Huaxia Martial Arts Tournament. Nasubmit na ang mga pangalan. Kung sasaktan natin siya ngayon, madisqualify tayo. Pero itong walang kwenta. Patay na ang buong pamilya niya. Hinamak pa ako. Huwag kang mag-alala, Binibini. Kasama na ang pamilya Chen sa listahan. At ngayon, patay na ang lahat ng miyembro ng pamilya Chen. Sa oras na yon, magdedeklara si Chen Feng ng pag-withdraw. O siya mismo ang sasali. Kahit alin sa dalawa, mapapahiya siya ng husto. Sana bukas siya ay makapunta. Pumunta ka at bumati. Igrupo natin ang Chen family sa atin. Huwag kang mag-alala, miss. Ang examiner ay tao natin, si kuya. Ay galing na rin sa Tianxiahui. Gago, ngayong araw na ito ay nakinabang ka sa martial arts tournament. Kung may bayag ka, huwag kang umatras bukas. Bubunutin ko ang balat mo. Ang Chen family ay champion ng martial arts tournament sa loob ng 20 taon. Bukas. Hindi pa rin ito magbabago. Kung mananalo ang Chen family, magiging alipin ako ni H. Habang buhay na magiging utusan. Alis na tayo. Hindi ka karapat-dapat maging alila ng Chen family. Anak, huwag na tayong pumunta. Pagkatapos ng libing, ay alis tayo kasama ang ating mga kamag-anak at magtatago. Nanay, kahit saan tayo pumunta. Hindi tayo tatantanan ng mga magnanakaw na ito. Ang kaluluwa ni lolo at tatay ay hindi rin nagnanais na
Malapastangan ko ang dangal ng Chen Generals. Bukas, ang Chen Generals ay muling upo sa tuktok ng ulap. Wala nang kalaban sa harapan namin. Nasaan ang mga kabataan ng Chen family? Narito kami. Magsimula na ang libing. Esensya na, Young Master Chen. Maraming estudyante sa dojo. Hindi ako makalayo. Young Master Chen, bakit mo ako tinawag sa kalagitnaan ng gabi? Pa mag-sign ng contract termination ba? Hindi. Hoy, bakit mo ako ginugulo sa kalagitnaan ng gabi? Abala ako sa dojo. Aalis na muna ako. Tinawag kita para magmano at magpalit ng amo. Ano? Magmano at magpalit ng amo? Chen Feng, ikaw ay isang batang walang kwenta. Segs na. Dahil sa paggalang sa dating pamilya, hindi kita pag-initan bilang isang bata. Wuji, alias Rentu, ikaw ay dating general ng kalabang bansa. Nang matalo ka, hinabol ka ng 2 bansa. Si Lolo ang nag-ampon sa'yo. Kaya't nandito ka ngayon, mayaman at matagumpay. Ikaw ay personal na alipin ni Lolo, alipin ng Chen family. Hindi mo dapat ako sinasamba, pati na ang aking ina. Ang dating pamilya ay kilala sa buong mundo, napakagaling sa martial arts. Talagang iginagalang ko si Wuji, ngunit patay na ang dating pamilya. Gusto lang ni Wuji na protektahan ang sarili at ang mga estudyante ko. Hindi ko ginawa ang mga bagay ng tuluyan tulad ng ibang pamilya. Iyon na ang pagbabayad ko sa utang na loob. Huwag kang magpakalabis, bata. Kaya't buhay ka pa. Lumuhod. Magmano at magpalit ng amo. Papatawarin kita ngayon. Para sa kasalanan ng pagtataksil at pagiging walang utang na loob. AME, paano kung ayaw ko? I-surrender ang dojo, i-surrender ang mga estudyante, i-dissipate ang cultivation mo. At umalis ng malinis sa pamilya Chen. AME, nakalimutan ko pala ang batas ng pamilya Chen. Ang natalo ay magiging alipin. Hindi pwedeng umalis ng bahay, maliban na lang kung pumatay ng amo. Chen Feng, huwag mong sisihin ang matanda. Ang mastermind sa likod, kahit ang dating patriarch ay hindi kalaban. Matanda na ako, hindi pwedeng magpakamatay. Ayokong ulitin ang sinabi bago ka kumilos. Ito na ang huling pagkakataon mo. Papatayin kita na pa ang aso lang. Nagbago na ang panahon. Ngayon, wala nang first-class expert sa pamilya Chen. Ang tanging Zitsuan realm, pinsan pa ng pinsan mo. Young Master Chen, huwag mo akong pilitin na patayin ka. Hindi ko maintindihan, patay na ang buong pamilya mo. At ikaw ay isang bulag at pilay na basura. Bakit ka pa rin ganito kayabang at bastos? Bakit hindi mo pabitawan ang pagiging patriarch? Anong Rentu Fierce General, Wuji? I-dissipate mo na ang cultivation mo, ang pamilya Chen, ayaw ng duwag. Young Master, umakyat ka na sa langit. Nagtanggol sa hangganan ng 100 taon, ang diwa ni General Chen ay nanatili. Young Master, hindi mo na-dissipate. Wuji, alam kong nawala ang iyong sandigan at natakot ka. Pwede kitang patawarin, sa ngayon 1% pa lang ang bumalik sa cultivation ko. Huwag mong ipagkalat na bumalik na ako. Ano? 1% pa lang ang bumalik sa Young Master. Ako ay nasa peak na ng Diamond Realm. Pero sa harap ng Young Master, nanginginig ang puso ko. Magandang tsaa. Wuji, magsaka. Opo, Young Master. Ang inyong alipin ay nag-alay ng tsa. Young Master, tanggapin ang paggalang ni Wuji.
isang Zitsuan expert, lumuhod sa isang bulag at pilay. Ang dojo mo, Wuji, apelido Chen ba? Ang Wuji Dojo ay nagmula sa pamilya Chen, at mamamatay bilang multo ng pamilya Chen. Apelido Chen nga. Segsh, magpatuloy kang maging aso ng pamilya Chen. Ako, gagawin ko ang aming bagay. Tatlo kayong dumating nang hindi inaanyayahan. May pamilya akong bagay, hindi ako nag-entertain. Kung may bagay, mag-schedule muna. Ilong ng baboy na may sibuyas, nagpapanggap na mayaman. Akala mo ba, genius martial god ka pa rin tulad ng 5 taon na ang nakalipas? Kaming tatlo, halos 200 taon na ang edad. Pwedeng maging lolo mo. Nga, halika. Maliit na Chen Feng, tawagin mo kaming lolo. Halika, pakinggan namin. Ayaw ng iyong master na ulitin. Sinabi na hindi makikipagkita. Lumayas kayong lahat sa pamilya Chen. Wuji, nakalimutan mo na ba no? Ikaw ang nanguna sa pag-cancel ng kontrata. Ano, nagising ka na? O mas comfortable bang maging aso? Ah, noon ako si Wuji. Paalang sa sariling kaligtasan. Hindi tulad ninyong mga traidor. Mga walang utang na loob, kayo ngayon ay wala ng karapatang bumalik sa pamilya Chen. Bumalik sa pamilya Chen? Ang lakas ng loob mong sabihin. Ayaw pa nga naming gawin. Buisit ka. Chen Feng, ang pamilya mo ay idinagdag ko na sa blacklist. Simula ngayon, isa ang lahat ng ari-arian, i-freeze ang lahat ng pondo. Mga tauhan, narito. Ang bahay na ito ay pagmamay-ari na ng Black Gold Group. Ilipat ninyo. Wuji, magkano ang assets ng pamilya Chen sa Black Gold? Mga 7 o 8 sa 10 ang nag-terminate ng kontrata sa pamilya Chen. Mga 80% ang lugi. Kaya kung tutuusin, mga 2 trilyon na lang ang natitira. 2 trilyon, basta-basta na lang i-freeze. Bahay namin, basta-basta na lang ililipat. Gago. Ang pamilya Chen ay paang patay ng kamilyo. Unahan lang yan. Mahuli ka, wala ka. Hindi lang ako kukuha. Kukunin ko ang pinakamalaki. Sa akin mo inilagak ang pera mo, ako ang magiging Diyos na salapin nito. Makakakuha ka, pero makakagastos ka ba? Matandang makulit ka. Nababaliw ka na? Gusto mong subukan kami? Huwag pansinin, ilipat ninyo. Huwag ninyong galawin kahit isang damo ng pamilya Chen. Dudurugin ng 20,000 estudyante ng Wuji Dojo ang Black Gold Group. Mas maami kayo? Mas maami ba kayo sa amin? Halika! Kunin ninyo ang lahat ng gamot at halamang gamot sa botika ng pamilya Chen. Chen Feng, huwag kang magpakamatigas. Patahimikin mo ang mga aso mo. At isuko ninyo ang mga babae ng pamilya Chen. Ang estudyante ko ay siguradong mananalo sa martial arts tournament. Pahiramin mo ako ng mga babae mo. Chian, tinuruan mo na masamang sining ang lihim sa dating patriarch. Ano naman? Niwala akong pakialam sa bagong patriarch. Tumigil ka sa kakachika. Isuko mo na ang mga babae. Ang masamang sining ni Chayan ay tiyak na galing sa iba. Baka may kinalaman ito sa kumployang ito. Chayan, sino ang nagturo sa iyo ng masamang sining? Ano? Gusto mong matutunan? Magsumbong ka sa akin. Pakawalan ninyo ang matandang ginang. Chen Feng, huwag kang mag-alala. Ayusin ko ang matandang ginang. Ipapakita ko ng maayos ang masamang sining na ito. Siguradong masisiyahan ka. At matututo ka. Yung master, hayaan ninyong patayin ko siya. Chayan, pwede kang hindi magsalita pero sigurado akong hindi mo na makikita ang bukas. Pwede ka ring magsinungaling pero sigurado akong hindi mo magagawa. Sabihin mo sa nanay mong tanungin ako ng maayos, saka ko sasabihin. Hindi pa siya tuluyang nawalan ng lakas. May konting kapangyarihan pa. Kahit pa paano, first class na martial artist siya. Uta. Ang lakas. Ano yan? Ingat, binata. Wuji, nasaan ang sugat mo? Ipapasa ko sa iyo ang aking lakas. Huwag magpahalata. Ito ang pagkakataon para malaman ang nasa likod nito. At maghiganti para sa matandang Panginoon. Kinyunzi, sinugod mo ang mahina. Hindi ka karapat-dapat maging guro. Isang basura at lumpo mula sa nalulungkot na pamilya. Patayin na lang. Kinyun, lumuhod. Magmano kay Wuji at humingi ng tawad. Isang beses ko lang sasabihin. Kapatid na Kinyun. Huwag mo pansinin. Gusto niyang umangat gamit ang kanyang unang antas. Walang pag-asa. Ugatin ang damo. Ngayon, hatiin natin ang pamilya Chen. Ama, 5 taon na ang nakalipas. Si Chen Feng ay talagang may pambihirang talento. Mula nang maging Panginoon siya. Lumitaw ang kanyang malupit at mapang-api na ugali. Kung hindi siya mapapatay, hindi ako makatulog. Ang lalaking ito, pinapaluhod pa si kapatid na Kinyun. Walang batas. Kung ako ikaw, hindi ko matitiis. Samantalahin ang pagkakataon. Patayin ang walang kwentang ito mula sa mayamang pamilya. Ang ganda ng pagbaliktad, ang ganda ng pagiging malupit ko. Bago gumawa ng masama, kailangan pa ng dahilan. Na maganda pakinggan. Hindi ko inaasahan ang kwento ng magsasaka at ahas. Nangyari sa pamilya Chen.
Kapatid na Kinyon, ang botika ay sa iyo. Hawak mo si Wuji, kukunin ko ang matandang ginang. Bilisan mo. Bukod sa babaeng gusto mo. Tandaan, huwag mag-iwan ng buhay. Mga tanga, bakit hindi pa kayo kumuha? O hindi, selyuhan ang ari-arian. Huwag saktan ang binata. Matandang Panginoon, bababa na ako para maglingkod sa iyo. Sino ang mga has gumalaw sa asawa ko? Linyan, matandang kaklase. Ano ang tawag niya sa akin kanina? Tumigil, bumalik kayo mga tanga. Iyon ang pangunahing pamilya gumula sa kanlurang kontinente. Chian, Narito, nakita ang papa, bakit hindi ka lumuhod? ang pinuno ng Chiaki Ilan na si Chian, kumakatawan sa lahat, ay bumabati sa banal na papa. Papa Gu, pinakain kita, naalala mo ba? Papa Gu, nagkamali ako, sana mapatawad mo. Ikaw at siya. Lumuhod kay Wuji. Ano? Papa Gu, kami ay mga pinuno ng isang sekta. Paano posible? Kanina hiniling ng asawa kong magmano ka kay Wuji oh. Tama nga pala, dagdag pa. Buwagin ang Kinyon sect. Sir, nagkamali kami, bulag kaming nakakita. Nasaktan siyang Master Chen, sumusumpa kaming di na babalik sa Chen family. Tama-tama sumusumpa kami. Mahal, okay ba ang desisyon ko? Alin yan ha? Ang bigla naman nito. Di pumayag asawa ko, ano pang hinihintay nyo? Kuya Wuji, mali kami. Sinabi ng asawa ko isang beses lang magmano. Kuya Wuji, mali kami, mali kami. Salamat yung madam. Tito Wuji, ang importante, di mo man lang ako tinanong. Desisyon na ito. Yung master, di ba nasa momentum na tayo? Sige, pahina ka na. Ay, Ikaw magsasara sa Chen family. wala sinong gago nagsabi nun. 2 trilyon ng Chen family, walang mawawala. 2 trilyon. 3 trilyon. Alainan. 18, sir. Talagang 18 trilyon na lang meron ako, wala na. Chian. Linyan, ang lapit mo na sa Chen family ngayon. Baka. Kuya, pasensya na di ako nakarating sa libing, matagal na kitang. Gusto noon pa mataas ang estado mo. Abala sa mundo, di kita ginambala. Pero pag kailangan mo ako, asawa ako ng Chen family magpakailanman. Kailangan din ako ng Chen family. Linyan, ano ginagawa mo, ibaba mo ako? Pagod ka na kuya, asawa mo maglilinis sa'yo. Bukas umaga ako na kay mama. Hindi kaya ko, ibaba mo ako. Tutulungan kita magbihis. Kaya ko naman. Ayos lang ako na. Linyan. Bakit? Kuya, oras na para sa martial arts tournament. Tama, oras nang ibalik ang nararapat na pwesto ng Chen family. Chen family. Bashu. Matagal nang may malaking kontribusyon si Old Master Chen,
Di na kailangan ganyan. Ngayon mismong yung master ng Chen, family sa tayong judges dapat. Dapat pantay ang pagtrato sa tagapagmana ng pamilya Chen. Paano? Ikaw, ang pinuno ng espada ng bihay, ay naretiro sa mundo ng martial arts. Naging isang matandang tupa na. Bakit sa lahat ng nakikita mo, nagtuturo ka? Ang matandang general ay nalaglag, nagdadalamhati sa mundo na wala ng kalaban. Panahon na pa ibaba ang espada. Sige, sana gawin mo ang sinabi mo. Maghintay ng sandali, ang batang lalaking si Chen Feng na yon. Kung magkakamali, sana, huwag kang mag-alala sa paglabas. Chen Feng, kahapon mo ako ininsulto. Ngayon, tiyak na babayaran mo ako ng 100 beses. May dala ka pang isang babaeng malandi, makano bawat gabi. Linyan, kailangan kong samantalahin upang imbestigahan ang katotohanan. Magtiis ka muna. Kuya, ang sabi mo ay gagawin. Pero tandaan, pagkatapos, ibigay mo siya sa akin. Ang angka ng niya, orihinal na aliado ng aking pamilya Chen, Yage. Hindi ka pa pumupunta upang batiin ang iyong babaeng Panginoon. Sinasabi mo pa na ang babaeng ito ay hindi marumi, talagang akala mo may gustong. Sa iyo, isang mahinang basura. Tama, papuntahin ang babaeng malandi na ito na umihi dito. Tingnan ang iyong mabahong mukha, bastos, hindi ko kayo pinapayagan na magsalita sa aking manugang na babae ng ganyan. Ano, gusto mong humalili, baka sa lugar na ito. Walang gustong makakita sa iyo, matandang babaeng malandi, umihi. Ang matandang babaeng malandi ay napakabaho. Sino yun? Kayang magdulot ng panginginig ng lupa mula sa hangin. Ako ang naghahawak ng paligsahan ng martial arts. Sino ang manggugulo? Sino ang bashu? Ang mga dalubhasa sa lugar. Ang panloob na lakas ay nakakatakot na malalim. Kuya, may dalubhasa sa lugar, ang kakayahan ay hindi matantya. Tinatanggi ako na higit sa akin. Ako ang batang henerasyon, ang pinuno ng espada ng bihay. Inutusan na protektahan ang mga kalahok sa paligsahan. Pakiusap, Senior, bawiin mo ang iyong kapangyarihan. Bihay. Ganito ba ang pag-aalaga mo sa mga kalahok? Pinapayagan ng isang alipin na insultuhin ang iba. Hari ng hangin, Chen Feng, ikaw. Hindi ka bulag o wasak. Binabati kita sa iyong kalusugan, Panginoon. Kung ikaw ay gumaling na, mangyaring bumaba sa upuan ng wheelchair at umupo. Kung hindi ka upo, wala sa amin ang may karapatan umupo. Anak, gumaling ka na. Alam kong magagawa mo. Kuya, binabati kita, pala matagal ka nang gumaling, kaya pala. Ang pangulo ng pamilya, kanina, ang dugo ay sumiklab sa galit, swerte. Nabawi ang ilang paningin at panloob na lakas, ano? Bihay, Bazhu, walang pamilya Chen na nakaupo. Hindi nyo kayang pamahalaan ng mga kalahok. Binabati kita sa iyong kalusugan, Panginoon. Kanina'y nagkamali ako, akala ko'y 5 taon lang. Pagbabalik ng hari, hindi ko inaasahang ganoon ka pa rin. Nalait ka na, tanggapin mo na lang, ano pa ba ang magagawa mo? Sasampalin ko siya. Makinig kayong lahat na narito sa pamilya ko. Ang sinumang humamak sa pamilya ko ay pahihirapan. Iharap mo ang mukha mo para masampal. Tio Bashu. Espesyal lang ang kanyang loob na lakas. 5 taong nasayang nakapangyarihan, kakabalik lang sa antas ng karaniwan. Ang lakas ng loob mong magmalaki. Nga, kakabalik mo lang, huwag kang magyabang. Karaniwang antas ka lang ngayon, pilay pa ang paa mo. Hindi ka pa rin karapat dapat kausapin ako. Hindi magyayabang. Paano magiging Chen Family General kung hindi magyayabang? Paano? Magiging pinuno ng pamilyang Chen. Maayos na iharap ang mukha mo. Ihaharap ko. Ayos ka lang ba, Yanner? Ayos lang, nasaktan pa si nanay? Patingin agad. Anak, kumukulong tubig ito. Bakit ka ganoon kabaliw? Matanda na ako, okay lang kung masaktan, ikaw. Grabe na ang pang-aapi. Chen Feng, huwag mong sobrahan ang pang-aapi. Ako ang nangaapi. Kadiri ang manakit ng babae, nakakahiya. Pinapag-apologize ang isang mahinang babae, sasampalin pa. Wala na bang batas? Akala mo ba dahil malaki ang pamilya mo? Minamaliit mo ba kami?
mayabang at mapang-api. Ano, ikaw ba ang hari ng mundo? Kaya pala patay na ang buong pamilya mo, Chen. Hayop kang ng api gamit ang kapangyarihan. Tumigil kayo. Wala akong pakialam sa mga karaniwang bagay. Wala kang pakialam. Ang Bihai Swordmaster ay estudyante ng matandang pinuno ng Chen. Umalis dahil hindi nakahigit sa kanya, magagawa mo bang sabihin? Iyan sa harap ng apo ng iyong guro. Hindi ka ba nahihiya? Maliwanag ang nakikita ng lahat. Hindi kaya tutulungan mo ang masama at, nga pala, maruming babae. At basagong aso, magkasundo talaga sa baho. Hindi kita papatayin dahil sa respeto sa kuya ko. Alam mo ba kung sino ako? Asong magkasintahan. Masamang babaeng hamak, dapat ilagay sa kulungan ng baboy. Hamak, akala mo sino ka? Dahil lang maganda ka. Nagpapakita ng kabastusan sa harap ng tao. Tumahimik kayong lahat. Ano? Natatakot ka sa akin? Kayong mga Chen. Tapos na ang inyong kasikatan, wala na kayong karapatang magmalaki. Murahin ko ang asawa mo, ang ina mo, pati mga ninuno mo. Tawagin mo nga ang mga tao mo. Tingnan natin kung may lalapit sa'yo. 3 henerasyon ng mga Chen ang nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan. Hindi ko inakala na kayo pala ang mga ahas na ito. Kahit anong sakripisyo ng pamilya Chen, wala kaming pagsisisi. Humingi lang ako ng patas na pagtrato. Sa amin ng anak ko at sa manugang ko. Hindi ba ito makatarungan? Inay, iginagalang lang nila ang malakas, huwag na. Gagalingin ko ang sakit na ito. Gagamutin muna kita sa iyong kabaliwan. Sawa na ako sa mukha mo. Lumayo ka sa akin. Sino ang nang-api sa kapatid ng puno ng hal? Ang pagungol ng dragon sa kalangitan ay nagdulot ng pagbabago. Kapag nakilala si Linlang, nagiging dragon ang alamat. Ang pamilya ay nagkaroon ng tagapagmana ng Heavenly Terran Pod. Nang mabuo ang katawan, nagbago ang panahon, kinilabutan ang mga espiritu. Kaya ba? Siya nga. Sa edad na 21 lamang, naabot na niya ang Diamond Stage. Pumasok sa Finger Profound Realm, puno ng Heavenly Terran Hall ng Chen Xiahui. Yalin lang. Ang aking estudyante ay may ganap na kasanayan, walang katulad sa mundo. Wala sa mga kabataan ang makakapantay sa kanya. Estudyante, tulungan mo akong maabot ang rurok ng mundo ng martial arts. Chen Feng, hayop ka, bitawan mo. Guro, bakit hindi mo ipinagtanggol ang kapatid ko? Usapin ng mga kabataan ito. Hindi ako dapat makialam. Kung maulit ta, papatayin kita balang araw. Bitawan mo. Kung hindi, Lumuhod ka, alisin mo ang iyong mga mata, at bibigyan kita ng magandang pagkatalo para sa pamilya Chen. Ayaw kong magsabi ng 2 bises. Linyan. Kahapon ba, ganyan din ang itsura ko? Kuya, kahapon ay matapang ka. Siya ay isang palabas na walang pag-asa, isang payaso na nagpapanggap. Hindi siya maikukumpara sa iyo. Ang pangit ng tawag mo noong nagbebenta ka. Ganyan din ba? Ang tawag mo sa mga lalaki. Huwag mong ikumpara si Chen Feng sa kuya ko. Kapag binanggit mo siya sa iyong bibig, babaeng puta. Iyon ay paglapastangan sa aking kuya. Bakit hindi mo mapigilan ang iyong bibig, ha? Ano? Ako ang katawan ng langit. Hindi karapat-dapat sa paningin niyong Master Chen, ang utos ng puno ng templo. Hindi naririnig niyong Master Chen, ang iyong ulo, sigurado bang luto? Huwag gumalaw, Young Master, nandito si Wuji. Sino mang maglakas loob na galawin ang aking Young Master? Itatanong ko lang, ang inyong mga ulo, sigurado bang luto? Wuji, hindi pa gumagaling ang iyong sugat, umatras ka. Young Master, ang mga basurang ito, hindi karapat-dapat para sa iyong kamay. Ako at ang aking mga estudyante, mga alipin kami ng pamilya Chen. Kasama namin. Sapat na. Master Wuji, alam mo ba ang ginagawa mo? Kami ang Chen Xiahui. Kami ang Wuji Dojo. Nakatayo ka ng ganoon kataas, hindi ba malaming? Bumaba ka rito at magsalita. Ginulo mo ang pagpupulong. Wuji, hindi mo ba ako napapansin? Nang inaapi ng iyong estudyante ang aming puno ng pamilya, bulag ka ba? Maliit na insekto ng Jingang Realm, hindi ka ba natatakot mamatay? Tanungin mo ang aking mga estudyante, handa bang magbuhos ng dugo para sa pamilya Chen? Natatakot ba sila? Labanan ang Chen Qiang Realm. Walang duwag sa pamilya Chen.
Labanan ang Chen Qiang Realm, walang duwag sa pamilya Chen. Kinakansela ko ang karapatan ng inyong pamilya Chen. Maglakas loob ka, hinahamon mo ako, Sige, atakihin siya. Sige, tigil, takot na ako. Huwag gumawa ng walang saysay na sakripisyo. Naalala pa ba ang alituntunin ng pamilya Chen? Naalala. Alituntunin ng pamilya Chen, ang puno ng pamilya ay dapat laging lumaban sa labanan. Dapat laging nasa harap ng labanan at mamatay. Dapat mamatay sa harap ng mga kasapi ng pamilya. Buhay pa ako, natural na ipagtatanggol ko kayo. Ako rin ay kasapi ng pamilya Chen. Hanggat tama, magpakailanman kang magiging. Pa sa Hantia, pa sa iyong master, yalay ang aming mga puso. Para sa iyong master. Yalay ang aming mga puso. Mamaya may oras ka para mamatay, maingay na bagay. Iyagain mo, ipagtatanggol tayo ng iyong master, may balita. Kailangan kong mag-ulat agad. Naapi ka. Iyong master, sina Kinyon at Chian. Umamin na ang dalawang gago. Sinabi na noong araw na may nangyari sa dating puno ng pamilya. Pumunta ang basyo ng Chen Xiahui. Alam na, hindi nagbago ang dapat gawin. Una, manalo ng kampeonato. Pangalawa, manalo ng kampeonato. Pangatlo, manalo pa rin ng kampeonato. Gusto kong malaman nila. Hindi sila nagtagumpay, nandito pa rin ang pamilya Chen, ang mastermind. Ay mapipilitang lumabas. Hantia Martial Arts Tournament, magsimula. Mabuti. Ang kasalukuyang Hantia Martial Arts Tournament ay nahahati sa 3 round. Ang unang round, pagsusuri ng lakas. Pumasa ang mga may suntok na 100 tonelada. Ikalawang yugto, pagsusuri ng panloob na lakas. Pumasa ang mga may bukal na umaapaw. Ikatlong yugto, sabay na magaganap ang isa't isang labanan sa magkabilang panig. Mananatili ang mananalo bilang hari ng bakbakan. Ang huling 2 mananalo ay maglalaban para sa titulo ng kampiyon. Sige. Bago magsimula ang paligsahan, may itatanong muna ako sa punong pamilya Chen. Sabihin mo, Sa paligsahang ito, magiging hurado ka ba? O sasali ka? Sasali. Huwag kang sasali. Punong pamilya Chen. Akala ko ba matapang ka? Subukan mong huwag umurong. Ang umurong ay asong anak. dahil sa hiling ng lahat, sige na nga. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Matatalo. Ni hindi ko alam, mahinang nilalang na walang kaya. Kung paano mo malalampasan ang unang 2 pagsubok. Ama, sa tingin ko, nabaliw na siya. Dahil sa pagkamatay ng buong pamilya niya. Kaya't ang unang pagsubok ay magsisimula na ngayon. Sino ang mauuna? Ang pamilya Liu ang mauuna. Anak, ikaw na. Ipakita mo sa kanila ang kakayahan ng pamilya Liu. Paano ito nangyari? Nakaakyat na ang anak ko sa antas ng pangalawang klaseng mandirigma. Ilang mandirigma ang hindi nakakaabot sa antas na iyan. Paano ito naging wala pang 1,000 tonelada? Gago. Ordinaryong supot ng buhangin. Ang hindi makakatiis sa isang suntok na mandirigma. Ang laman nito ay sea stone. Nakakapagpawala ng panloob na lakas ng kalahok. Puro lakas ng katawan lang ang sinusukat dito. Ano ang kinakatakot ninyo? Yung walang kaya, hindi pa sumusuntok. Hindi pa kayo ang pinakamahina. Ang wheelchair na ito, malamang kalahati ng lakas ko ang mawawala. 20% pa lang ng lakas ko ang nagagamit. Mukhang kailangan ko ng buong lakas mamaya. 1,000 tonelada. Umasa. 860 libra. Disquali. 720 libra. Disquali. Binata, ako na po. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Huwag kang magpumilit. 11,000 tonelada. Mabuti. Si Chen Wuji. 11,000 tonelada. Umasa. Paano ito nangyari? Ang matandang yan, hanggang Vajra Realm lang. Paano siya naging napakalakas? Perpektong Vajra Realm. Hindi ko inasahang umunlad pa siya. May tuturing na siya ang pinakamalakas sa kanyang antas. Sayang, ako ay nasa Finger Profound Realm. Hindi pa siya karapat-dapat na makipagkumpetensya sa akin. Binata, Ginang, mabuti hindi ko inilagay sa kahihiyan ang pangalan ninyo. Kung hindi, magdudusa ako sa buong buhay ko. Kuya Wuji, salamat sa hirap. Sa totoo lang, mas matanda ka sa akin ng ilang taon. Kung hindi ka mag-aatubili, mula ngayon, tatawagin na kitang kuya. Ano sa palagay mo? Ginang, nakakahiya naman. Ako pa ang nanguna. Nanguna sa paghihiwalay, kasalanan ko talaga. Kuya, ikaw. Sa tingin ko sa labanang ito, wala nang mas malakas pa sa Extreme Diamond Realm. Imposibleng mayroon. Nandito si Uncle Wuji. Tiyak na matutulungan niya ang kuya na bumangon muli. Salamat muna ako kay Uncle para kay kuya.
Ay naku, nanay, saan ako naging pinakamalakas? Nakuha ko lang ang kaunting lakas ng iyong master. Nagkaisa na ang aking mundo. Ako'y isang unggoy lamang. Huwag mo akong pasalamatan. Natatakot din ako, matanda na ako. Ganoon ba? Hindi nga katakataka, pamilya ng mga basura, puro dumi ang inaalagaan. Yalin lang, 32,411 tonelada, pasado. Atlo, 30,000 tonelada? Ang Celestial Tyrant Body, nakakagulat. Siya na ang pag-asa ng Hantia. Isang suntok lang niya, umangat na siya. Pinakamataas sangkan. Congratulations, Ginoong Linlang. Binibining Yage, huwag mo kaming kalimutan sa hinaharap. Itaas mo naman ang aming antas. Chen Feng, nakakatawa talaga ang itsura mong nagwawagi. Nakikita mo, ang mga tunay na malalakas, hindi nagdiriwang ng maaga. Ang hinihintay ko ay ang sandaling ito, para sampalin ka. Sabi ko na, hindi ako pipirma. Bukas, babalik ka rito. Para sa libing ng nanay mo. Ang buhay ng ina mo, akin na. Dapat siyang magpasalamat sa patakarang ito. Pinatawad ang kanyang buhay. Noong nang ako'y lumalaban sa Hilagati mo. Sino ang may lakas ng loob na magsalita ng ganyan sa pamilya ko? Tio, ipinahiwatig mo bang duwag ako? Hindi, yung master, ako. Huwag magpadala sa emosyon. Pagsisisihan nila ang pagdating sa mundong ito. Opo, yung Master Chen. At ang huli, ikaw na. Master Bihay, oras na para sa susunod. Tawagin man o hindi, ang pinakamahinang pinuno sa kasaysayan ay wala ng saysay. Hahaha. Ang anak ko, 100 tonelada lang. Sa kanyang payat na braso't binti. Kaya niya? Xiao Liu. Pwe, Xiao Liu ba ang tawag mo sa akin? Walang galang na hayop. May lakas ka bang tulungan akong itulak ang wheelchair? Naman. Kung ngayon, tumayo kang matatag at hawakan mo ng maayos. Itulak lang ang wheelchair. Hindi ko ba kaya? Huwag nang mag-aksaya ng oras. Kung takot kang sumailalim sa pagsusulit, umalis ka na. Sandali. Hihihe, ako na ang tutulong sa iyo. Baka kasi masaktan ka ng bigas, yung master. Hihi. Sige, salamat. Naku, Ano na naman, anak? ina, sabi nila para sa kaligtasan ni kuya, pero sino ang nakakaalam? Kung sinusuportahan niya o pinipigilan, Di pwedeng suportahan niya. Ako na ang magsasabi. tumigil ka. Ganyan ang kalagayan ni Miss. Tiyak na magsisimula ng mahina ang unang pagsusulit ng young master. Gusto mo bang maging sinungaling ang iyong pamilya? Napakasamang basyo, kasuklam-suklam na tiyan siya huy. Ito ang unang pagkakataon kong maglabas ng buong lakas. Matapos kong maibalik ang 20% ng kapangyarihan. Bashu, mabuti kang tao. Hayaan mong subukan ko kung ano ang antas ng 20%. Lalaban ka ba o hindi? Bashu, panoorin mo itong mabuti. Suntok lang sa punching bag. Ano ang kagandahan doon? Dahil ang suntok kong ito ay sobrang astig. Paano nangyari? Ang lakas ng aking 2 braso ay 10,000 tonelada. Paano ito nangyari? Tumigil ka. Paano nangyari ito? Gaano kalakas ang suntok na ito? Tio Bashu, ayos ka lang ba? Ay, ayos lang ako. Hahaha. Kuya, tiyak na naayos na ito ni Tio Bashu. Tiyak na hindi mataas ang marka ni Chen Feng. Chen Feng ng pamilyang Chen, 201 tonelada, pumasa. Pumasa. Pumasa ba?
Kuya, pumasa ang aking anak. Pumasa. Hala, may natirang 200 toneladang lakas na dinala ni Bashu. Tangina naman, nabutas ito. Ang kamay ni Bashu ay tiyak na hindi na maaring gamitin. Paumanhin, sobrang yabang ko kagabi. Humingi ako ng tawad, patawarin mo na ako. Bumaba ka na. Ang 200 toneladang lakas mo. Hindi man lang karapat dapat magdala ng sandata ng kuya ko. Ha ha ha. Lao Liu, hindi mo kailangang magpanggap ng ganyan. 200 tonelada lang ang lakas ng batang ito. Bakit ka natatakot? Baka naman, tulad ng anak mo, wala ka ring silbi? Hahaha, akala ko talaga. Nasiraan ako, hahaha, pero hindi pala. Alam ko na, tapos na ang panahon ng pamilyang Chen. Bumaba ka. Yung master. Xiaofeng, nagawa mo talaga. Sa paglipas ng panahon, naniniwala ang iyong ina. Naniniwala akong kaya mo talaga. Ma, tignan mo, di ka umiiyak pag malungkot, umiiyak ka pa rin pag masaya. Akala ng iba, di ako mabuting anak. Nagalit ka pa sa akin. Di ka nga mabuting anak, masyado kang mahilig sa peligro. Pero kuya, swerte mo magaling ka, ginamit mo lakas nila. Ginamit mo yung lakas ni Basu na mandaya. Ay, tapos ka, Josh Lee. Tungkol sa teknik na yan, tama yan. Bastos. Pero gumaling ka na para makita ko. Ang tunay mong kakayahan. Ayos, ang galing ng batang to. Tara na, ete. Bibili tayo ng tubig para sa iyong master. Tapos na ang unang test. Lahat ng resulta mula sa iba-ibang lugar. Kalahati ng 1,000 pamilya sa buong bansa ang na-eliminate. 500 na lang ang natira. Para makipagkompetensya sa 100 slots para sa huling laban. Par, ang tindi ng kompetensya ngayong taon. Di ganito karami ang sumali dati. Delikado tayo ngayon, tanga. Patay na lahat ng Chen, pero gusto pa rin sumali, kaya marami ngayon. E di wala tayong pag-asa sa round na to? Sa round na to, buong pamilya ang tinites. May paraan ako pa makakuha ng dagdag na slot pagkatapos. Patas tayong maglaban. Siege. Simula na ang pangalawang test bilang pamilya. E-testin ang kakayahan ng buong pamilya, sabay-sabay lahat ng miyembro. Mag-inject ng Zenki at Nili sa harap ng sinaunang spring. Base sa taas ng pagtapon ng spring, 100 lang ang mapipili. Yung master, pahinga ka muna, kaya na naming mga disiple na makapasa. Ipunin nyo Nili nyo para sa finals. May kakaibang pakiramdam ako, mag-ingat kayo. Huwag kang mag-alala, yung master. Di kami papayag na matalo. Mga disciple, sugod. Lao Wuji, ilang taon ka na ba? Sumasama ka pa sa batang, di pa nahuhubaran ng amoy gatas. Di ka ba nahihiya? Noong 15 TA birthday ng iyong master. Naalala ko, matandang to, tumungo ng 3 araw at gabi sa harap ng Chen family. Para lang makapagbigay ng regalo sa amin yung master na land immortal na si Chen Feng. Ang tagal mong tumungo, seryoso ka pala. Huwag kang magyabang, tingnan natin kung gaano karaming nili ang may inject mo. Kayong mga, anong ginawa nyo? Totoo na, yung sinaunang spring sa lalagyan mo. Pinalitan na namin ng soul-devouring demonic spring. Mag-inject ka lang ng nili, lalamunin lahat yun. Maliban na lang kung handa kayong mamatay, at ibuhos lahat ng nili nyo. Baka may mangyari pa, hahaha, kayo pala. Guro, isang patak lang ng mahiwagang bukal na ito. Kayang lunurin ang malaking lakas loob. Ano na gagawin natin? Bakit? Akot ba kayo? Sinong duwag ang anak niya? Ayaw lang namin dahil sa amin. Mawalan ng pagkakataon ang iyong master na makapasok. Magaling. Hindi ako nabigo sa mga estudyante ko sa Uji. Matatapang kayong lahat. Bago pa man tumuntong sa entablado,
Ipinagmalaki ko na. Hinayaan nating maghintay ang ating Young Master sa tagumpay natin. Sabi ko sa inyo, mga lalaki, pagkatapos sabihin yon, ano ang dapat gawin? Itinuring tayo ng Young Master bilang kapamilya. Pwede ba tayong maging duwag? Mga lalaki, isang salita, isang pangako. Ana, Sigish, kasama ninyo ang inyong guro. Mabuhay o mamatay, magkasama. Mabuhay o mamatay, magkasama. Kung gusto niyang mamatay, hayaan mo siya. Hahaha, mga estudyante, sumunod sa akin, atin ang laban na ito. Magsaya kayo, matandang Wuji, alam ko na. Kahit sabihin kong patibong, tatalon ka pa rin. Ang laro na ito, siguradong hindi ka mabibigo. Hahaha. Mga estudyante, sumunod sa akin. Ahahaha. Ang sinaunang bukal ng mga Zhao at Liu ay sumabog ng 1 metro. Kayo naman, mga Chen. Linyan. Pakiramdam ko may kakaiba sa mukha ni Wuji. Sa tingin ko, hindi dapat walang reaksyon. Ito ang lumalamon na mahiwagang bukal. Guro, may reaksyon na ba? Wala. Walang kibo. Ang mahiwagang bukal na ito, talagang matindi, mga kapatid. Ito lang ang meron ako. Kunin ninyo lahat. Umuwi na kayong lahat. Ang tagal ko kayong tinuruan, ganito lang ang lakas loob ninyo? Hindi pa sapat para ikahiya ko. Haha, sinong uwi? Umalis kayo. Lumayas kayong lahat. Mga kapatid, sinong unang susuko? Siya ang magiging ampon natin. Ayoko maging anak ninyo. Maliit na mahiwagang bukal, kayang-kaya. Huwag! Kayo! Lumayas kayong lahat sa ibaba. Pakiusap, huwag ninyo itong gawin. Lumayas kayong lahat. Aking dugo ang sisilbing saksi sa kalangitan. Buhay na alay. Pwede na akong maging amang inampon ninyo. Sa susunod na buhay, ako naman ang magiging senior brother. Patay na, gusto mo pang makalamang sa akin? Pangarap, buhay na alay. Sa wakas, nakataas na ang ulo ko sa harap ng Young Master. Buhay na alay. Huwag! Lumayas kayong lahat sa ibaba. Matandang Pangulo, Young Master. Nahihiya ako. Hindi dapat ako sumuko. Ipinahiya ang Wuji Dojo. Ngayon, ang mga estudyante ko, ipinagmalaki ang dojo. Ako naman, hindi rin ako papahuli sa aking mga estudyante. Buhay na alay. Young Master. Young Master, pasensya na. Hindi lang ako nagpahiya sa Wuji Dojo. Nagpahiya rin ako sa Young Master. Alam mo pa palang ako ang Young Master. Kapag may problema, ipinilit mo pa kaysa tawagin ako. Tandaan mo kung nasaktan kayo. Hindi ako karapat dapat maging pangulo ng pamilyang ito. Sumama kayo sa akin. Saich, sumunod. Paano nangyari ito? Gaano karaming lakas meron si Chen Feng? Impossible ito. Sinasagot ko kayo, paano nangyari ito? Sa tingin ko, si Chen Feng mismo ay wala masyadong lakas. Espesyal lang ang katawan niya. Napakadalisay ng lakas niya. Dagdag pa ang lakas ni Wuji. Kaya napuno ang spiritual spring. Kung makalusot siya ulit, alam nyo ang kahihinatnan. Young Master, paang humihina ang paghigo. Huwag magpabaya. Tapusin natin ito sa isang iglap. Narinig nyo lahat? Bilang ako ng 3. Lahat ng lakas, ibuhos nyo. Apusin na. 3, 2. Master Chen, napag-isipan mo na ba? Iwanan mo na ang laban. Mag-iwan ng pwesto. Kung hindi, Kuya, wag mo akong alalahanin. Kakayanin ko to. buti na lang madiskarte ako. Naghanda ako. Pinabayaan mo ang ina mo at ang putang ito sa entablado. May lakas ka talaga. Puta, tama ka, Master Liu. Naghanda ka pala ng Demon Spring. Mahihirapan talaga tayo sa putang ito. Hindi ko inaasahan. Ang putang ito pala ay nasa Heaven Phenomenon Realm. Sister, kayong mga walang hiya.
Young Master. Nakakatuwa, ganyan ang ekspresyon. Chen Feng, magmakaawa ka sa akin. Gusto kong makita ito, ang dating malakas. Ngayon ay nakaluhod sa harap ko, humahalik sa sapatos ko. Chen Feng, magmakaawa ka, bibigyan kita ng pagkakataon na makalaban ako sa finals. Hindi mo alam kung sino ang kinainisan mo. Mas mabuti pang tumakas kayo ngayon din. Ngayong araw, ang araw ninyong makita si Lucifer. May angas pa ang putang ito, ayos lang. Gusto ko ng may angas, pumunta ka sa Zhao family bilang alipin. Mas maganda ang buhay kaysa sa pagiging kasama ng basurang ito. Mayroon pa pala kayong Demon Spring. Linyan, naging kampante ako. Maami kang hindi alam, Chen Feng. Kung hindi ka pa susuko, ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kasakit ang magiging gabi ng asawa mo. Hahaha. Simula ngayon, Liu family at Zhao family. Wala na kayong dalawang pamilya sa Huaxia. Bastos ka, nang babanta ka pa sa akin? Tingnan mo muna ang sitwasyon mo ngayon. Hindi ito banta. Ito ang pahayag ng pamilya Chen sa lahat ng angkan. Ay, ang yabang mo naman. Natatakot na ako. Ano? Ano ang sinasabi mo? Ano ang ginagawa mo? Subukan ninyong gumalaw. Pasensya na, nadala ko kayo. Hindi dapat ako sumama. Okay lang, maniwala ka kay kuya. Maniwala kanino? Tawagin mo siyang Panginoon. Panginoon. Tawagin mo siyang Panginoon. Tandaan mo, ngayon ang pinakamagandang araw mo. Pero wala ka ng bukas. Ganoon ba, binibini? Sa tingin ko, ang bawat araw at bawat gabi na susunod, ang magiging pinakamagandang sandali ko. Hahaha. Impossible. Wuji, kumilos. Opo. Pangunawa lang lahat ito. Siya lahat. Siya ang nakipagsabuatan kay Yage para itakwil ang pamilya Chen. Wala akong kinalaman. Napilitan lang ako. Hindi ba't sinabi na sa iyo ng puno ng angkan ang kahihinatnan mo? Kusang kitlin ang buhay, huwag mo akong pilitin. Ginong Chen, huwag. Pakiusap, patawarin mo ako. Kapatid na Wuji, gusto kong maging kapatid mo. Gusto kong bumalik sa pamilya Chen. Patawarin mo ako. Huwag kang magpatawa. Matagal nang desidido ang kapalaran mo. Huwag mo nang pabalikin ang aking Panginoon. Dali, kusang kitlin ang buhay. Sa pagsubok na ito, karapat-dapat na una ang pamilya Chen. Punong Chen, dahil nakapasa na. Hayaan mo na. Huwag kang magpakasobra. Baka masira ang tuntunin ng paligsahan. Bihay, hahadlangan mo ba ako? Dahil ako ang tagapangasiwa ng paligsahan, tungkulin ko ito. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Patawarin mo silang dalawa. Hindi na hiniling ng aming puno na kunin ang buhay nila. Malaking pabor na iyon sa iyo. Bihay, una. Pinalitan ng banal na bukal ng demonyong bukal, pangalawa. Sinalakay ng mga pamilya Liu at Zhao ang mga kamag-anak sa tribuna, pangatlo. Hindi gumalaw ang martial arts tournament. Hindi ko na ito pag-uusapan. Umalis ka sa paningin ko o kasama ka sa pag-uusig. Huwag kang direktang manakit sa loob ng paligsahan. Guro, hindi ka pwedeng umalis. Papatay si Chen Feng. Nilabag niya ang patakaran. Ipagtanggol mo kami. Guro, iligtas mo ako. Tulungan ninyo ako. Kakasimula ko pa lang dito sa East Province. May buong pamilya pa akong pinapakain. Master, kailangan ninyo akong tulungan. Master, AMEA. Ayaw ko nang makialam sa simula pa lang. Kung hindi dahil sa pagmamalabis ninyo, hindi naman sana ito nangyari. Ngayon, pati ako, binabali ninyo? Sobra na. Wala nang pag-asang magbago. Ikaw ang may kasalanan. Sinabi mong may magandang plano. Para may dagdag na slot, makipagsabuatan kay Yage. Ikaw ang dahilan. Boss, may masama. Nagulat ang family steward. Nakalabas lang, ang Black Gold Group ay nag-invest ng 100 bilyon. Dilu-dilute na ang lahat ng shares natin. Boss, ang peer natin, sinara ng mga tao ng Chiaki Ilan. Maaming order ang hindi makapasok. Malaking penalty ang babayaran natin. Wala na. Tapos na tayo. Ikaw, Chen Feng. Impossible.
lahat ng pamilya, kinansela ang kontrata sa inyong Chen family. Ang assets ng Chen family, bumaba ng 80%. Paano kayo nagkaroon ng ganito kalaking pera? AMEA, ang iyong master, gusto niyang mawala kayo sa hansya. Kaya mawawala kayo. Akala mo ba, nagbibiro lang ang aming iyong master? Ang lakas ng loob mo, Chen family head. Congratulations sa pagkapanalo sa round na ito. Pinatumba mo pa ang dalawang walang malay. Nanggugulo ang dalawang ito. Nakakasagabal sa panonood ko ng pagmamakaawa mo. Patayin ko na lang sila para sa iyo. Yung master. Si H ang nangako ng partnership. Siya rin ang nagbigay ng demonic spring. Wala akong kinalaman. Inosente talaga ako. Si Yao Zhao, bakit ka nagtatago dito? Gusto ka patayin ni Yalin lang? Hindi ko sinabing ipagtatanggol kita. Yalin lang, Chenfeng. Yalin lang. Balita ko, espesyal ang katawan mo. Alam mo ba ang ibig sabihin ng ikatlong round ng arena? Ibig sabihin, pwedeng patayin ko lahat ng kamag-anak mo. Bago ikaw. Siyempre. Kung makakapasok ka sa huli. Ang ingay mo. Huwag kang mamatay agad. Simula na ang final battle. Unang tagapagtanggol, champion ng unang round. Master ng Fengjun Hall, Underworld Society, Kang Chan Batay, Zichuan Early Stage. Yalin lang. Pangalawang tagapagtanggol, champion ng ikalawang round. Dating pinuno ng 10 pamilya, yung master ng Chen family, nabuhay ang sirang katawan. First class expert, Chen Feng. Bakit sa amin yung master? Tawag ay sirang katawan? Angina. Simula na ang pag-atake. Hanggang 2 na lang, magsisimula ang final duel. Sabay-sabay na. Sayang lang ang oras. Ako'y magtatanggol lamang, hindi lalaban. Binibigyan ko kayo ng pagkakataong umalis. Si Yalin lang ay may kakayahang magpangga. Ikaw naman, Chen Feng, nagsimula ka na ring magpangga. Iyon ang tinatawag na guwapo, Chen Feng. AME, huwag kang magpatawa. Sage, makinig kayong lahat. Sandali lang. Suntukin na mabuti ang gago na ito. Kahit na hindi tayo manalo, ubusin natin ang lakas ng gago na ito para kay Binata. Sage, atakihin siya. Ang pamilya Chen, isang malaking gulo. Huwag silang saktan. Anak ng tupa, labanan lamang ito. Bakit ka nanakit ng hindi handa? Nakamamatay na atake. Sunod. Ako ang makikipaglaban sa iyo. Hoy, huwag. Guro, kami muna. Ikaw ay sa huli na. Ganito ang pinakamalaking pakinabang, aking estudyante. Ang mga sugat sa aking mga kababayan, babayaran ko ng 100 beses. Natatakot akong hindi ka seryoso, kaya una kong inyalay ang iyong mga kababayan. Pa sa iyo. Basta't hindi ka masaya, masaya ako. Ha ha ha. Gusto kitang pahirapan. Bakit hindi? Bumaba ka sa wheelchair na iyon, gumapang sa lupa, at subukang magmakaawa sa akin? Siyempre. Hindi ko rin naman siguradong palalayasin ang walang kwentang ito. Pero subukan mo,
Baka magbago ang aking pakiramdam. Binata. Estudyante, ang puno ng pamilya ay hindi dapat. Estudyante. Kinakausap ko ang puno ng iyong pamilya, isang mataas na antas na pag-uusap. Huwag kang makialam. CJ. Baba ako sa wheelchair, palayain mo siya. Ang isang ito ay malapit ng mamatay. Sa susunod, pag-isipan ko. Bilisan mo, gumapang sa lupa. Gapang, 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 ha. Ano? Nakita ninyong gumagapang ang inyong pamilya sa lupa, at wala na kayong lakas ng loob? Pigilan mo iyan. Lumuhod ka. Hindi ba't pagbabalang sa wheelchair? Gagawin ko ang gusto mo. Binata, hindi ka dapat yumuko para sa amin. Gusto mo bang mabuhay kami sa pagsisisi habang buhay? Yalin lang. Ibibigay ko ang aking buhay. Huwag. Ang pagsasanib ng mga dimensyon, medyo pwede na. Kung nagtiis ka lang sana, hayaan mo akong makipaglaban sa kanya. Malakas na ako, bakit kailangan pang may masaktan? Wuji, sumama ka sa akin. Gagawin kitang tagapagtanggol ko. Bakit? Tangina mong bantay. Gets ko na. Mali ako. Ang pagkakamali ko ay, Edi wala ka ng silbi. Mamatay ka. hindi ako sapat na baliw. Young Master, hindi ba't gusto mo pang imbestigahan ang pumatay? Hyo Wuji. Mali ako. Ang pagkakamali ko ay noong una pa lang gusto ko nang magkunwari. Dapat ko na lang silang winasak ng tuluyan, durugin ang mga duwag na ito. Kasalanan namin, masyadong nagmamadaling magbayad ng utang na loob sa iyo, Young Master. Ma, dalhin mo muna si Tio Wuji para magpagaling. Anak, kailan ka? Ma, nag-alala ka sa akin, pero hindi na maulit yon. Ma, samahan muna namin si Tio Wuji pababa. Isang tawag na Pangulo. Gaano karaming responsibilidad ang kailangang pasanin ng anak ko? Ma, responsibilidad yan ni Kuya. Balang araw, ang anak mo ay magiging isang pinunong kayang mag-isa. Yej, kahapon pinauwi na kita. Ang lahat ng nangyari na yon tatatak sa puso ko. Tapos na tayo. Sira-sira ka ng ilang taon, bakit bigla kang gumaling? Noon, malinaw na mga siraan ka ng bite, naging basura. Basura ka na magpakailanman, laging isang tambak na dumi. Hindi ito totoo. Ang Mundo Alliance, ang pamilya Ya. Ang pamilya Zhao, ang pamilya Liu, at ang pamilya Wang ninyo, sa bawat isa sa inyo, ay may dugo ng aking mga kamag-anak. Mula ngayon, ako mismo ang hahawak sa posisyon ng lolo. Sa trono ng ama at sa watawat ng mga kapatid. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo ng dugo sa dugo. Hahaha, yan ang lakas. Sa mga kabataang mandirigma. Aminin ko, ikaw ang pinakamalakas. Halika na. Ilabas mo ang lahat ng barahan ng pamilya Ya at harapin mo ako. Kuya, halos sira ka na ng basurang ito. Tumahimik ka. Ako mismo ang papatay sa kanya. Ipapaalam ko sa lahat, ako ang pinakamalakas sa henerasyon namin. Ako ang hari na hindi dapat labanan. Kanino hawak ang kapangyarihan ng galit? Iligtas ang bansa, parusahan ng masasama, sundin ang kalikasan ng daan, alisin ang mga demonyo sa isip. Kailangan bang magbilang para kay Yalin lang? Hindi na. Halika na.
Hindi ko nakita ang galaw niya. Paano nangyari yon? Walang katapat sa antas ko. Pinakamalakas sa henerasyon ko. Paano mangyayari? Na hindi ko makita ang galaw niya? Anak! Putangina mong gago, sasaktan mo ang estudyante ko? Durugin ko ang buto ng nanay mo. Ito ang panghuling barahan ng angkan mo, Yashai. Hindi ka pala isang first-class martial artist, ni isang Jingang o Zitsuan. Ano ka ba talaga? Jingang Zixuan, hahaha. Kailan ko sinabi sa'yo, noong 7 taon na ang nakalipas, na nasira ako dahil sa pagkaligaw sa pagsasanay? Hindi dahil sa bigong pagtawid sa Real. Kung ganoon, baka, Ginang, umalis na po kayo. Nabigo po kayo. Hindi nabigo si Chen Feng sa pagtawid sa Real. Siya ay muling isinilang mula sa abo. Sino man, dalhin ninyo ang Ginang palayo. Takbo, lumayo kayo hanggat kaya. Ginang, hindi po dapat kayo pumunta kahapon sa harap ng altar ng Chen upang i-cancel ang kasunduan. Sobra na po ang ginawa ninyo. Tumakbo. Ako. Bakit ako tatakbo? Hindi pa natalo ang aking kuya. Hindi siya matatalo. Tatanungin ko kayo, nababaliw na ba kayo? Ano naman kung ako ang nag-cancel ng kasunduan? Patay na lahat ng angkan Chen. Mula sa sandaling inilatay ang katawan kahapon, hindi na ang kanilang angkan ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ginang, nakikiusap po ako. Umalis na po kayo. Tingnan mo, hindi mo ba nakikita? Nandito pa rin si Chen Feng. Siya pa rin ang dakilang general noon. Anong dakilang general? Isang duwag pa rin. May mali talaga. May problema talaga sa isang bagay. Alam ko na. Iyak itong babaeng ito. Tiyak siya ang may kagagawan nito. Hindi dapat matalo ang Chen Xiahui dito. Naghihinala na sa atin si Chen Feng. Hindi siya dapat mabuhay. Ano ang ginagawa mo? Huwag mong sabihin sa akin, bilang isang eksaminador, na lihim kang atake. Lao 2 LE. Atake na ako kanina pa, at wala naman akong nakitang pakialam mo. Umalis ka. Kung hindi, pati ikaw. Pati ako, ano? Hindi ko maaring hayaan na lihim mong saktan si General Chen. General Chen, naglalaro ka ng double agent sa akin? Gaya ng sinabi ko. Ang pagpanaw ng matandang general ay isang pagdadalamhati sa mundo na wala ng kalaban. Ang bihay ay hindi ang pinuno ng espada. Ngayon, dahil may kahalili na. Hanggat buhay ako, walang sinuman ang makakapatay sa kanya. Lao 2 LE. Ngayon ang araw para ang aking Chansya. Hui ay umakyat sa rurok ng mundo ng martial arts. Kung sinuman ang mangahas na manggulo, hindi ko siya palalampasin. Huwag mong sisihin kung wala akong pakundangan. Subukan mo. Matandang hayop, tawagin mo na sila. Anak, anuman ang kahihinatnan ng laban, ang ating Chansyahui ngayon ay malalagasan ng lakas. Anak, magtiis ka. Hanggang sa matapos ko itong si Lao 2 LE. Utulungan kita. Sabi ko na, gamitin mo lahat ng baraha mo para pigilan ako. Bihay, gawin mo lang ang trabaho mo bilang examiner. Xiao Feng, kakagaling mo lang. Kaya mo pa ba? Huwag magpilit, huwag magpakitang gilas. Ma, dapat noon pa ako naging ganito ka-astig. Huwag kang mag-alala, young master. Tama po kayo. Sayang ngayon, wala na akong kakayahang tumayo sa tabi mo. At makipaglaban ng magkasama hanggang sa kamatayan. Wala akong kwenta talaga. Uncle Wuji, magpahinga ka lang. Inay, alam kong kagabi nawalan ka ng napakaraming mahal sa buhay. At si Chen Feng na lang ang natitirang anak mo. Kaya natatakot kang mawala siya, pero maniwala ka sa kapatid ko. Tama siya. Dahil ang mga Chen, hindi dapat nagtatapos ng ganito. Mga puta, dapat tayong mabulok sa Ancestral Hall. Halos patay na ang lahat ng lalaki sa pamilya. Isa na lang ang natitira. Nag-aaway pa rin kayo, ayaw pang sumuko, hindi nyo matanggap ang katotohanan.
Dapat tayong magpaubaya, isuko ang posisyon sa tuktok, at hayaang kainin namin kayo. Ikaw ang hindi nakakakilala sa katotohanan. Sawa na ako sa mga nakakadiring katwirang pinagsasabi mo. Ito ang totoong katotohanan. Puta, naranasan mo ba? Naranasan mo bang pagmulat ng mata mo? Libo-libo ang nagpapatira pa sa iyo. Alam mo ba, ang pakiramdam ng paglalakad na daladala ang mga black card na ito, parang walang imposible. Itinuturing mo ang kanilang pag-asa at kaligayahan bilang pagsamba. Huwag mo akong pagsabihan ng kung ano-ano. Puta, anong alam mo? Sawa na ako sa gitnang bahagi ng bundok. Hindi mo talaga naiintindihan kung ano ang pakiramadang nasa tuktok ng bundok ng mga Chen. Sasabihin ko sa iyo, ang tuktok ay kung saan ang tatlong henerasyon ng mga Chen ay nag-alay ng dugo para sa hangganan at hinila ang mga nasa gitna tulad mo para palakasin ang Hansia. Bawat bato sa tuktok ng bundok ay binuo ng mga matatandang general at general ng mga Chen isa-isa. Malayo ka pa. Maling katwiran lang yan, may dalawa lang kayong malakas na eksperto. Ngayon patay na sila, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na katotohanan. Tulong, sino ang papatay sa matandang putang ito? At Tai Chenfeng na putang ina. Makukuha niya ang 10 bilyon. Tanggapin nyo. Bakit ayaw nyo? Pera ito, pera. Ayaw nyo pa ng pera. May sira ba kayo? Huwag kayong lumapit. Kailangan mabuhay para magamit ang pera. Ayaw ko. Paano namatay si Patriarch Liu? Malinaw na malinaw pa sa isip ko. Umalis kayo. Ang mga sahaw at li, pagkatapos gamitin, itinatapon. Akala mo ba ako ang sasalo? Pera ito. Bakit ayaw nyo? Ang aking pagkakamali ay sa pilitan ni Yej. Ayoko na siyang makita. Tulong. Dalhin ninyo ang babaeng ito. Bitawan nyo ako. Mga baliw kayo. Bitawan nyo ako. Alam kong ang pamilya Chen ay nananatiling matatag. Kami ay handa. Ayoko na rin kayong makita. Ang angkan ng ya ay madaling talunin. Kung wala ka ng ibang baraha, tapos na ito. Kung meron pa, hinihintay kita. Gagapiin kita ng lubusan. Chen Feng. Ang yabang mo. Mas mahinahon na ako kaysa noong araw. Chen Feng, papatayin kita. Bilisan mo. Hintayin mo, sa susunod na taon ay anibersaryo ng iyong kamatayan. Paalam. Tumakas siya. Ang katawan niya ay paang bakal. Tumakas siya sa harap ni Commander Chen. Sa totoo lang, hindi ko napanood ng maayos ang nangyari. Paalang akong kumindat. Saan ka pupunta? Hindi pa nga iginagawa ang parangal sa kapatid ko. Bakit ka nagmamadali? Tumakas ang estudyante mo, ano ang sasabihin mo? Nahuli ako ngayon, pero huwag kayong magyabang. Sasabihin ko sa iyo, ako ang pinakamalakas sa buong mundo. Hindi mo ako mapipigilang umalis. Hahaha. Ganoon ba? Si Jiang Ping'an, ang pangalawa sa buong mundo. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba nasa kabisera? Bakit ako narito? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Commander Chen. Ano ang tawag mo kay Chen Feng kanina? Tinawag siyang Young Master Commander. Ang aming pamilya Chen ay muling nasa tuktok, kapatid. Totoo ba? Totoo. Tama nga. Sino pa ang maaring maging commander kundi ang Young Master? Hahaha. Nag-aalala pa ako bilang commander. Pansamantala lang naman ito. Hahaha. Matanda na ako. Paano pa ako makikipaglaban? Ngayong nakabalik ka na, ikaw na ang dapat na commander. Hindi ko pinabayaan ang tungkulin. Young Commander Chen, tungkol dito. Paano mo haharapin ang gagong ito? Isa siyang aso ng Blood Dragon Chant. Siya ang may gawa nito. Anong Blood Dragon Chant? Ang pinakamalaking organisasyon sa ilalim, hindi ba? Pinatay na ito ng aking ama. Hindi pa sinasabi. Matapos silang matalo, talagang malalim ang ugat. Palaging nakatago sa dilim hanggang sa magkaroon ng pagkakataon. Saka inatake ang matandang general. Pero wala akong ginawa, nagbabantay lang ako. Hindi, sa isang iglap, dinakip nila ang napakaraming tao ng aming pamilya Chen. Pamangkin. Ayon sa nalaman ko, meron dapat taksil sa pamilya Chen. Sino?
Masama ito pa sa pamilya Chen. Kausapin kita ng pribado. Hindi na, sabihin mo na lang dito. Ang taong ito ay malayong kamag-anak ng pamilya Chen. Ang pinakamalakas na mandirigma sa Zhitsuan. Chen Liu. Imposible, ang anak ng tiyuhin ko. Hindi naman siya pinabayaan ng pamilya. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Bakit? Naiintindihan ko, meron ka bang ebidensya? Paano siya naging siya? Palagi siyang itinuturing na parang sariling anak ng matanda. Paano siya naging siya? Nandito lahat ng ebidensya. Lahat ito ay lubos na lihim. Kuya, ano ang balak mong gawin? Makinig kayong lahat, bukas magdaraos ang pamilya Chen ng pagpupulong ng 100 pamilya. Ipadala ang aking utos, lahat ng tribu sa buong Hanxia ay magsumite ng liham ng pagbati. Dapat narito ang 100 pamilya ng lungsod na ito, habang nandito ako, walang nagbago. Naku, matapang na muling pagbabalik ng pamilya Chen, nananawagan ng pagsuko ng 100 pamilya. Ito ang magiging pinakamalaking balita sa bagong panahon matapos ang paghina ng pamilya Chen. Babalik sa rurok ang pamilya Chen. Ang batang Panginoon ang magmamana ng posisyon ng general. Sino ang maglalakas loob na sumuway? Kami ay handang muling sumunod sa pamilya Chen. Ipagtanggol ang bansa at pangkalahatang kapayapaan. Isang iglap ganap na durugin ang kadiliman. Durugin ang kadiliman. Ang pamilya Liu ng Qingcheng ay narito upang bumati sa general. Ang Jugo ng Muyunshan ay narito upang agawin ang posisyon. Ang Chiyan ng Tsiaki Island ay narito upang bumati sa general. Ang pamilya Du ng Shuang Zifeng, narito upang agawin ang posisyon. Kuya, kulang na lang sina Chen Liu at Yaji. Narito na ang lahat ng iba pa. Pwede mo bang saluhin ako sa pagtanggap kay nanay sa pintuan? Nanay, Tumigil ka. Pasensya na, traffic. traffic. Anong sasakyan ang sinakyan mo? Phantom ang sinakyan ko. Lahat ng sinasakyan ko ay mga tikotse. Dumadaan sa mga espesyal na daan na sarado at may eskorta. Siyempre traffic kapag phantom ang sinakyan mo. Phantom ang sinakyan mo. Pero wala kang karapatang dumalo sa pagbati sa general. Ako. Upo tayo sa isang lugar. Ano? Pinayagan ka ba ng papa na umupo dito? Umalis ka at tumayo doon. Grabe na. Ang mga nakaupo dito ay pawang mga dakila, ang pamilyaya, at mga kilalang angkan. Paano mo sila kayang apihin? Muyunshan, may lakas ka ng loob na direktang kausapin si Commander Chen. Ang kapal mo. Anong klaseng Commander Chen yan? Kinilala ko ba siya? Jiugu. Kung di ka payuyuko, hindi kita mapoprotektahan. AME, hayaan mo muna siyang bumaba sa posisyon bago magsalita. Oh, Huwag kayong magpanik. Ang lakas ni Chen Feng ay may kaunting alam ako. Tumigil siya ng 5 taon. Sabay-sabay tayong lumusog. Hindi ako naniniwalang mapapatay niya tayong lahat. Patayin natin siya. May pagkakataong maupo sa pwestong iyon. Panalo tayong lahat. Hahaha. Aray. bago magsimula ang pulong ngayon, may 2 bagay akong i-anunsyo. Una,
Sumunod sa akin at unlad. Pangalawa, sumalungat sa akin at mamamatay. Pagkatapos ng dalawang kondisyong ito, sino ang sang-ayon at sino ang tutol? Tutol ako. Nahihirapan akong huminga. Ang malupit na aura ng dating general. Muyunshan, Shuang Zifeng. Kasabwat sa pagpatay sa dating general, nagnakaw ng yaman ng mga mamamayan. Pinabayaan ng mga estudyante na mang-api kahapon. Umatay pa ng 12 taong gulang na batang cultivator mula sa pamilyang Liu sa kabisera. Dahil lang nagkagusto sa kanilang ina at tumanggi ito, nagmassacre. Ano pa ba ang hindi nyo kayang gawin? Ako, hindi ko ginawa yon. Lahat ng pamilya, aminin ang kasalanan, isuko ang mga salarin, at paparusahan ng pantay-pantay. Sa hinaharap, ang lahat ay pamamahalaan ng aking pinuno ng pamilyang Chen. Si Wang Ping. Ano? Ipilitin kami sa pamamagitan ng lakas? At taano kami? Pamamahalaan ng isang babae. Paano ito posible? Paano maaring maging pinuno namin ang isang babae? Upang pamahalaan tayong libu-libong angkan? Yung Master Chen, hindi ito makatarungan, di ba? Ang mga alituntunin, ako ang magsasabi. Muyunshan, mula sa isang kubo sa bundok. Hanggang sa paghahari sa 7 kabundukan, sino ang nagturo sa iyo? Si Chairman Wang Ping. Shuang Zifeng, mula sa walang pag-asa sa paglilingkod sa bansa. Hanggang sa maging pinuno ng isang sekta, sino ang nagturo sa iyo? Si Chairman Wang Ping. At bakit pa kayo sumali sa pag-agawa ng pwesto ng pinuno? Nagkamali kami, Commander Chen. May iba pa bang gustong agawin ang pwesto ng pinuno? Naloko kayong lahat. Ako ang tunay na pinuno ng pamilya Chen. Ang tagapagmana ng pwesto ng pinuno. Kuya Chen Liu, si Chen Feng at ang babaeng iyon, inapi nila ako. O, pang-agaw sa pagiging pinuno ng pamilya. Paghamak sa may bahay ng pinuno. Chen Feng. Sa ngalan ng pamilya, itinatakwil kita. Xiao Liu, ikaw talaga? Anong sinasabi mo? Itatakwil mo si Chen Feng. At ikaw rin. Parehong itatakwil ang inyong mag-ina. Chen Liu. Sa totoo lang, ayaw kong dumating ka. Sayang, dumating ka pa rin. Bilang kahalili ng sangay ng pamilya Chen. Magaling ka noon, napakahusay mo. Chen Feng. Nasa testamento ng dating pinuno, maliwanag na nakasulat. Ako ang bagong pinuno. Anong testamento? Ikaw. Binalak mong sirain ang testamento? Commander Chen, kung susunugin mo ito ng direkta, baka magamit nila iyon. Bilang dahilan para sabihin hindi matukoy ang pagiging tunay ng testamento. Kailangan pa bang patunayan? Mga kasama, kailangan pa bang patunayan? Hindi na. Chen Liu, humarap ka sa parusa ng pamilya. Hindi kita hinihintay. Huwag mong sayangin ang oras ko. Nag-i-enjoy ka na sa pag-arte. Ano, yalin lang? Bashu, narito. Patayin ang taksil sa pamilya. Mga usurpador ng pwesto ng pinuno. Opo, kayo'y napakalakas ng loob. Chen Liu, bago ako kumilos. Ito na ang huling pagkakataon mo. Harapin ang parusa, 3,000 palo. Kung mabubuhay ka, hahayaan kitang mabuhay. Hahaha, naisip ko na ito noon pa. 3,000 palo? Nalilito na ang dating pinuno. Nakaisip pa ng nakakatawang parusa. Chen Feng, tumigil ka. Ngayon, ay ang araw ng pagbabago ng pamilya Chen. Yalin lang, sila ang umatake. Opo. Chen Feng, tingnan mo. Ito ang tunay na kapangyarihan. Ang lakas ng put, Chen Feng. Ang lahat ng nangyari kahapon, ngayon, isa-isa kong ibabalik sa iyo. Isang basura na nabubuhay sa tulong ni Ginong Jiang, AME. Ngayon, kaming magguro at mag-aal, ang magpapaalam sa iyo. Anong ginawa mo? Naramdaman mo ba? Hahaha, naramdaman mo ba? Ang kanilang galit? Ito ang put ng buong Chansya, hui sa iyo.
Sinipsip mo pa ang iyong mga disipulo? Akala ko ako na ang walang hiya, pero, putangina, tao ka pa ba? Alam niyo ba kung ano ito? Ito ay, Ang resulta kapag malaki ang mga pamilya at kulang sa regulasyon. Commander Chen, lubos kaming humahanga. Pahintulutan ninyo kaming patayin ang dalawang hayop na ito. Ano ba alam nyo? Isang karangalan para sa kanila ang magsakripisyo at maging bahagi ng kanilang hari. Humph, sabay-sabay na kayo. bumaba kayo. Opo, Alam kong marami ang nagdududa sa aking kakayahan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Papatay ako ng manok para takutin ang unggoy. At magtatatag ng otoridad sa inyo. May mga basura na gustong-gusto. Na sumalakay sa pamilya ko kapag ako'y kumikilos. Naiinis na ako. Ang pumasok sa bilog na ito ay magiging abo. Abo, subukan nyo kung gusto nyo. Putangina mo, malapit ka nang mamatay, ang yabang mo pa. Kapag nakaupo na si Kuya Chen Liu sa nararapat niyang pwesto, gagawin niyang abo ang inyong mag-ina at ikakalat sa pinggan ng asong kalye. ano pang hinihintay nyo? Hindi pa ba kayo kumain? Tuloy. Paano nangyari? Ako ay isang Tianxiang. Sumipsip ako ng napakaraming espiritu. Paano ito nangyari? Isang araw lang ang nakalipas. Paano siya naging napakalakas? Natalo ba ang aking Kang Tian bati ng ganito lang? Ano pa ba ang gusto mo? Pangulo, Kuya Chen Liu, paano nangyari ito? Mag-isip ka ng paano ito, kuya? Sirain mo na ang cute na ito. Bilis. Ang ingay. Sinaktan mo ako. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Murang kalakal. Paano mo magagawa ito sa akin? Tulungan niyo ako. May pera ako, bibigyan ko kayo. Malinis pa ako, tulungan mo ako, pakiusap. Paano niyo ako magaganyan? Hindi ba namin sinabi? Ayaw naming makita siya. Lingyan, paano siya nakapasok? Kuya, nakipagsabuatan siya kay Chen Liu at ipinagkanulo ang pamilya Chen. Nararapat siyang hatulan mo, kuya. Bilisan nyo, dalhin nyo siya. Dapat kang managot ayon sa batas. Pasensya na Chen Feng, may pag-asa pa ba tayo? Naalala ko pa noong bata tayo. Tama na. Ganito na katagal, wala ka bang naiwang pagmamahal? Paano mo nagawa yon? Hindi ba ako nagbigay ng mukha sa'yo? Tumayo ka. Alice. Kuya, patawarin mo ako. Hayaan mo akong umalis kasama ang aking asawa at anak. Pangako, alis ako sa Hansia. Hindi na ako muling lilitaw sa harap mo. Ginoo, inatake ang industriya. Malaki ang nawala. Pangulo ng pamilya, nawasak ang pamilya. Maraming nasawi at nasugatan. Ano? Boss, inatake ang daungan, nagliyab ang dagat sa langit. Sino ang gumawa nito? Binabati kayo ng Blood Dragon's Roar. Isang maliit na regalo, sana'y tanggapin ninyo. May natitira pang masasamang elemento ang Blood Dragon's Roar. Patayin sila. Sa wakas, dumating na rin. Commander Chen, kahawig mo ang dating commander. Huwag kang magsalita ng marami. Sabihin mo saan at kailan. Chen Family Ancestral Hall, handa kaming tumanggap sa iyo anumang oras. At mababawasan ang abala para sa iyong asawa na kolektahin ang iyong bangkay.
Mabuti, hayaan nating masaksihan ng mga espiritu ng pamilya Chen ang paghihiganti. Kung gayon, una na ang matandang alila. Sa Chen Family Ancestral Hall, hinihintay ka ni Commander Chen. Tumigil ka. Huwag kang magmadali, dalhin mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan. Commander Chen, mayroon ka bang mensahe? May dalawa akong bagay na kailangan mong tulungan ako. Mangyaring magsalita. Ang una, dalhin mo ang walang kwentang ito sa iyong amo. Kung mananatili siya rito, maaari ko lang siyang arestuhin, hindi patayin. Hindi. Ako ay isang kriminal. Gusto kong makulong. May kasalanan ako. Ako ay isang kriminal. Tiyahin, mali ako. Arestuhin mo ako. Gusto kong makulong. Ang pamilya Chen ay may isang pangulo lamang. Ikaw ang nagtulak sa akin, Chen Feng. Natapos na ang unang bagay. Mangyaring sabihin ang pangalawa. Ang pangalawang bagay. Iwan mo ang iyong buhay. Ano? Ako ay sugo. Sa digmaan, hindi pinapatay ang sugo. Walang hiya ka. Isang taksil na tumulong sa masama, isang tuta. Nagmamalaki ka sa harap ko. At gusto mong makipag-usap ako ng may katwiran sa iyo. Huwag nating kalimutan ang dugo ng ating mga ninuno. Ang pagkalimot ay isang kasalanan din. Dapat niyong tandaan. Sa harap ng kaaway, isang salita lamang, patayin. Ako si Chen Feng, ang sugo, ang mensahero. Hindi, ikaw ay kaaway. Kuya, sa tingin ko, huwag ka na lang pumunta. Mas ligtas kung paligiran ng mga kabalyero, tapos salakayin ng mga monghe. Ang Blood Dragon's Roar, kahit ako sa Hilaga, ay narinig ang kanilang katapangan. Linyan, ang mga bagay na kayang kong solusyonan. Bakit pa ipapanganib ang mga kawal? Xiao Feng, ang tatay mo noon. Alam ko. Nagsama ang lolo at tatay, lumaban sa Blood Dragon's Roar, at malubhang nasugatan. Huwag kang mag-alala, may kumpiyansa ako. Kahit wala, ang kalaban ay nasa pintuan na. Hindi pwedeng umurong ang anak. General Chen, lumaban ka. Hindi namin kaya, tulungan mo kami. Ngayon nyo naalala ang aming Young Master? Saan kayo noon? Mga duwag. Wujay. Marami sa kanila ang katulad mo. Takot mawalan ng mahalaga. Ngunit tandaan ninyo, ang takot sa kamatayan ay naintindihan. Ngunit huwag ninyong ipagkanulo ang kapwa para mabuhay. Sundin ang aral ni General Chen. Babalik ako agad. Young Master, ang aliping nagkasala ay lumuluhod sa pagbabalik mong matagumpay. Sulit ba? Huwag kalimutan ang mga dakila, maraming hindi sulit. Ngunit isang dahilan lang para sulit, sapat na. Ayokong mag-aksaya ng salita, lalabas ka ba para mapatay? O hulihin kita at patayin? Blood Dragon's Roar. Wang Jian. Lumilipad sa hangin, nagpapalit ng tala. General Chen, tunay ngang ang bayani ay lumalabas sa kabataan. May malaking negosyo. Pag-usapan natin? O harap-harapan? Gusto mo bang umupo at mag-usap? Lahat ng pagpipilian mo bago ako pumasok. Ay sinabi ko na sa'yo. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Harap-harapan, wala kang kakayahan.
Lumuhod. Kung hindi, papanaw ka ng hindi mapalagay. Lumuhod. Kung hindi, ang iyong ama ay hindi magkakaroon ng kapayapaan. Dalawang elder, huwag ninyong insultuhin. Chen Feng, putulin mo ang iyong mga ugat. Kung hindi, kumpiyansa akong bago mo kami patayin. Ang plaka ng iyong kapatid, ang posisyon sa bansa, at ang mga ninuno ng iyong pamilya Chen. Nasaan siya? Nasaan si Chen Feng? Kailan siya nawala? Ang mga bayaning kaluluwa ng aming pamilya Chen, ano ang nangyari? Walang kwenta. Paumanhin na istorbo ko ang inyong katahimikan. Ganoon ba? Hindi mo ba naisip na ang iyong ama at lolo ay pinakamalakas sa lakas? Bakit sila namatay? Narinig mo na ba ang hanggang sa maubos ang lakas, hanggang sa matuyo ang dugo? AME, pagod ang pumatay sa kanila? Hahaha, wala silang laman. Ako ba'y lalabas? Maingat ako sa buong buhay ko. Lalo na sa mga heneal sa nakaraan. Dahil sinabi ko na, bago mo kami tapusin, sigurado akong mapapahamak ang mga Chen. At hindi sila makakatulog ng mahimbing. Hindi ito walang besehan. Hahaha. Kayong mga walang takot, ginagalit niyo ako. Mukhang totoo ang sinasabi ninyo. Mas gusto ko pa rin ang batang ito. Siyempre naman. Bakit ko lolokohin ang isang bata? Huwag kang magyabang sa harap ko. Walang daan. Na hindi ko kayang tahakin. Walang tao. Na hindi ko kayang patayin. Immortalidad. Hindi yan dahilan para magyabang, matandang salarin. Ay, immortalidad, hindi ba pwedeng magyabang? Lanan. Magandang pananaw. Hindi nga katakatakang ikaw ang bagong pinuno. Nakaranas na ng tagumpay at kabiguan. Alam mo ba, bago mamatay ang lolo mo, lumuhod siya at humingi ng tawad sa akin. Huwag patayin ang ina mo at ikaw. Tumahimik ka. Noon, naalala ko, unang nabali ang kamay, di ba? Alin kaya? Hahaha, may isang kamay na sumusuporta sa lupa. AME, humihingi ng tawad, nabali ang isang kamay. Humihingi ulit, nabali ang isa pa. Sinabi ko, tumahimik ka. Malakas ka pala. Kaming apat, nasa rurok ng kapangyarihan. Halos Diyos na sa lupa. Mas malakas ka pala sa lolo mo. Pero kumpara sa iyong umiyak na ama, mas malakas ka ng 10 bises. Nang malaman niyang mamamatay siya, ay umiyak. Impossible. Kumpara sa mga walang kwentang kapatid mo, mas malakas ka ng 100 bises. Ilang tao ang kailangan para talunin ako? Nang muling tumayo ako, haha, ang mga kapatid mo. Nawalan na ng pag-asa. Ayaw na nila, sumuko na lang. Impossible. Walang impossible. Normal lang na mawalan ng pag-asa ang tao. Pero sa totoo lang, kawawa kayo. Ang huling resulta, pagod din ang pumatay sa inyo. Sayang, isang bagong general, nag-isa sa laban. Walang tumutulong sa likuran. Sino nagsabi? Kahit hindi kaya, sabay kaming mamamatay. Nakakainip, madali lang patayin ang mga basura. Kahit hindi kaya, sabay kaming mamamatay kay General Chen. Kahit hindi kaya, sabay kaming mamamatay kay General Chen. Kahit isang bundok ng mga kultivator, o kahit ang buong lungsod, AME, madali lang yan. Chen Feng, ganyan lang? Ikaw at ang mga nauna mo, malayo naman, bago sila mamatay. Hindi naman nila isinangkot ang sinuman. Pinuputol ang kalawakan. Kuya, paano mo ako maiiwan? Commander Chen, hayaan niyo po akong sumama sa labanan. Pakiusap, Commander Chen, hayaan niyo po akong mamatay para sa inyo. Hindi sulit na mamatay kayo para sa amin. Hindi sulit, Pangulo King Yun. Sumusuko na po kami, Pangulo. Naintindihan na namin ang mali namin.
Inutusan ko na ang mga kasamahan na aminin ang kasalanan nila. Bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Mali na po ako, Qian. Alagaan mo si inay. Sayang lang, sa mundo, may paraan lang para isara ang sarili. Wala namang paraan para isara ang iba. Ngayon, isasara ko kayo rito. Walang makakalabas. Hanggang sa hindi na kayo muling mabuhay. Chen Feng, nababaliw ka na. Baliw. Hahaha. Bagay sa akin yan. Kahit sino ka pa. Hindi kita palalampasin. Umaga na. Bumangon na. Oras na para masaktan. Narinig ko, sa loob ng 10 taon, may mga taksil sa labas. Pakikuha siya. Kakausapin ko siya. Sige, ipaalam sa labas. Bumalik na si Commander Chen, palalakasin ang angkan. Sabihin sa mundo, tumahimik. Yan ba ang sinabi ko? Hayop ka, sa unang episode pa lang, sinabi mo na yan, na palalakasin ang angkan. Tama, palalakasin ang angkan. Hahaha,